Ako si Haris Sultan. Matagal ko nang gustong talakayin ang insidente ni Rene Good sa Minneapolis at paano ito ginagamit ng kaliwa bilang sandata. Dahil sa kampanya ni Trump kontra ilegal na migrasyon, nagpasyang tutol dito ang mga Amerikano. Panalo si Trump, malinaw ang mandato niya at talo ang mga demokratiko. Sa katunayan, ito lang ang issue kung saan hindi bumaba ang approval ratings ni Trump. Nainis ang Make America Great Again kay Trump dahil sa ilang patakaran niya sa labas at ekonomiya. Sa illegal na migrasyon, lahat nagsasabing ibinoto ko ito. Kaya imposibleng matalo ni Trump ang kanyang Make America Great Again base. Dahil lang sa pagiging malambot sa Immigration and Customs Enforcement, Ang trabahong ito at ang mga taong gustong magsabi na sundan ng Immigration and Customs Enforcement at kunan ng video ang Immigration and Customs Enforcement, alam mo, pwede kang magprotesta, may karapatan sila doon. Kung lumabag ka at napatunayan naming hinadlangan, pinigilan o inatake mo ang opisyal ng Immigration and Customs Enforcement, kakasuhan ka. At ito ang isinusulong ko ngayon, Laura. Gagawa kami ng database, yung mga taong inaaresto dahil sa panghihimasok o pagpigil, kaya gagawin naming sikat sila, ilalagay namin ang mukha nila sa television, ipapaabot namin sa employer, kapitbahay at paaralan kung sino ang mga taong ito ngayon. napanood ko ang video ni Rene Good at agad akong nalito. Kaya nag-imbestiga pa ako at nang tingnan ko mula sa ibang anggulo, naging malinaw na istorbo ang babae. Kahit na hindi niya sinubukang sagasaan ang isa sa mga ahente ng ICE at hindi siya binaril, karapat-dapat pa rin siyang hilahin palabas ng kanyang sasakyan at arestuhin dahil sa paghadlang sa isang federal na gawain. Hindi ko maintindihan ganitong pag-iisip. Saan galing ang mga taong halatang hindi matino o wala sa tamang pag-iisip? Sinadya nilang takutin at udyukan ang mga ahente ng ICE habang ginagampanan lang ang tungkulin ng mga ito, tapos magrereklamo pa kung bakit sila ganoon tratuhin. Anong nangyari? May teorya ako. Sa tingin ko may henerasyong pinabayaan ng magulang. Siguro yung sumunod sa henerasyon ko. Ipinanganak ako noong dekada 80. Para sa akin, okay pa ang mga batang siyam na puds. Pero ang mga batang ipinanganak noong 2000 S o late siyam na pus, hindi naturuan ng isa sa pinakamahalagang aral sa buhay. Bawat kilos ay may konsekwensya. Alam ng lahat ng hayop ito. Walang unggoy na lalapit at tutusok sa leon gamit ang patpat dahil alam niyang malaki ang kapalit nito. Alam ko ito, alam mo ito. Alam ng bawat matinong tao ito. Tinatawag itong FAFO, kaya alam talaga nila. Napanood ko ang video at naisip ko, sige, alam mo ba? Kahit di niya sinadyang sagasaan, siguradong tinakot niya sila. Umaandar ang gulong, pero rinig ang pagbagsak bago pumutok ang baril. Kaya hindi ko ipapalabas sa inyo ang video na yon, pero ipapatugtog ko sa inyo. Isang video mula sa palabas ni Anderson Cooper kung saan nag-imbita siya ng bisita, pero hindi niya narinig ang sagot na inaasahan niya. Pakinggan natin ito. Alam kong ginawa mo na ang sarili mong pagsusuri sa dalawa sa mga video, nagsisimula sa isa na kinunan mula sa mas malayo, pero mukhang ipinapakita nito na nagkaroon ng contact sa pagitan ng kotse at ng pulis. Ayon sa pagsusuri mo, kasi may tanong kagabi kung sino ang unang nagpaputok ng baril. May mga putok ba ng baril bago nagkaroon ng contact ang pulis? Or pagkatapos na magkaroon ng contact ang pulis sa sasakyan? Gusto ko lang ipatugtog ang iyong video. In-enhance mo ang version ng video na pinabagal mo at gusto kitang tanungin tungkol dito pagkatapos. Kaya panoorin natin ito. Tatlong putok ang narinig at narito ang opinyon ng mga eksperto ng Cable News Network. Batay sa karanasan mo, ano ang ipinapakita at sinasabi ng pinabagal na version na iyon? Sa totoo lang, ipinapakita ng slow version na yun. Pag umusad ang SUV, nagkaroon sila ng contact sa ahente sa kalsada. Pagkatapos ng contact, maririnig agad ang tatlong sunod na putok ng baril. Kaya sa iyo, wala kang naririnig. Putok bago ang contact. Hindi ko naririnig, hindi sa particular na video na ito, talagang hindi. O, pakinggan natin ulit. Oh nako, pakinggan na lang ulit natin ito. Pero wala namang magbabago ngayon. Sa video na ito, walang tunog ng pagbagsak dahil di mo maririnig. Pero may isa pang video na kuha ng opisyal. Doon, klarong maririnig ang pagbagsak
Boom! Tapos 3 sunod na putok, kaya kitang-kita talaga. Sige, napanood ko na rin ang ibang video ng mga eksperto at pareho lang din ang sinasabi. Pero ngayon, parang na lahat ng mga kaliwa at woke. Nasayang na naman ang pagkakataon. Dati, nagtagumpay sila kay George Floyd, natalunan din. Pasensya, hindi ako magpapanggap gaya ng mga kaliwang baliw na nagdiriwang sa pagkamatay ng tao. Paano sila nagdiriwang, sumasayaw, at umaawit tungkol sa pagkamatay ni Charlie Kirk. Tahimik lang siyang nakaupo, hindi nang bubulabog o nananakit. Ginamit lang niya ang salita niya pero nagalit pa rin sila. Kaya noong napatay siya, kumanta pa sila tungkol dito. Nakuha na namin si Charlie at ang bag. Nakuha na namin si Charlie at ang bag. Kaya hindi ko gagawin yon. Si Renee Good ay isang ina. Kaya punto ko na ginagamit ng kaliwa ang mga kriminal at hindi matino para sa kanilang layunin sa politika. Patutunayan ko yan sa'yo. Pero bago yon, tingnan muna natin kung sino-sino ang nagsasamantala. Panoorin mo. Siyempre may Make America Great Again na manloloko galing Somalia. Pakinggan mo siya. Hindi ko na ipapalabas ang buong video dahil nakakainis. Pero para lang may ideya ka, ganito ang mga nananamantala dito. Ngayon, ginugunita natin ang buhay at alaala ni Renee Nicole Good, 37 anyos, na inang may 3 anak, manunulat at makata. Kakababa lang niya ng anak sa paaralan at nagsisilbing legal observer nang patayin siya ng isang ICE agent sa South Minneapolis. Dahil sa ISIS nawala ang isang ina, isang asawa, at labis na pagdadalamhati ang idinulot sa komunidad. Sige, gets mo na. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi ang mga maling punto. Kaya oo, may legal at konstitusyonal kang karapatan na obserbahan ang nangyayari, pero ang mga taong ito ay mga profesional na manggugulo. Ang legal na pagmamasid ay para makita at obserbahan ang isang bagay mula sa ligtas na distansya. Pero ang mga taong ito ay sinasadya talagang pumunta sa mga hotspot, kung saan sila pumupunta, nananakot at nang aasar, walang tigil na bumubusina, at walang tigil na sumisigaw gamit ang megaphone sa mga tenga ng mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement tuloy-tuloy, pinoprovoke nila ang mga ito. Ang mga tulad ni Renee Good na tinawag na siraulong gising ay sinabihan na lumabas dahil gumagawa sila ng malaking serbisyo sa sangkatauhan. Si Trump ay isang pasistang diktador. Bla bla bla, yan ang sinasabi nila. Kaya itong mga tanga na ito ay pumupunta doon at ginagawa ang mga gusto nila. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tinutukoy ko. Tingnan mo ito. Sa Aurora, suburb ng Chicago, pinalibutan ng Immigration and Customs Enforcement agents ang sasakyan ng Amerikanong mamamayan sa paradahan at nagpaputok sa windshield kahit may mga batang sakay. Habang sumisigaw siya na nasa loob ang kanyang mga anak, hinila siya ng mga ahente palabas ng sasakyan nang hindi nagpapakita ng warrant o sapat na dahilan. Isinulat ito ng isang kaliwang nagpapagalaw ng tao. Panoorin ang video. Ako, nasa kotse ko, may mga anak ako sa kotse ko, may mga anak ako sa kotse ko. Kailangan talaga siyang habulin kasi tumatakas siya at hindi sumusunod. Isa akong kayumangging lalaki. Kung nasa Amerika ako, siguradong 100. Kung mahinto ako ng Immigration and Customs Enforcement agents, mahuhuli ako. Unang gagawin ko, ipapakita ko agad ang mga papeles ko. Dala ko naman ang passport ko. Alam ko na hindi sanay ang mga tao dito, pero kapag gipit na, kailangan ng matinding hakbang. Naiintindihan ko ito dahil ayaw ng mga nagtatag ng bansa at mga sumunod na presidente na madiskrimina ang tao base sa immigration status. Kaya inalis nila ang kultura ng palaging pagdadala ng pasaporte. Pero may mahalagang pagkakaiba. Sa unang bahagi ng kasaysayan ng Amerika, karamihan sa mga imigrante ay natutukoy lang dahil sa kakaiba nilang punto sa pagsasalita. Noon, karamihan ng imigrante ay Europeo at hindi tinuturing na banta sa kultura. Kaya paano ang mga sumunod na presidente ng Amerika? Ayaw nila na ang isang Aleman, Italiano, Pranses, Irish na imigrante ay maharas dahil madali silang matukoy base sa kanilang punto sa pagsasalita. Dahil doon, sinabi nila, alisin natin ang kulturang iyon at gawing malaya ang bansa. Ipinagmamalaki ng Amerika ang kalayaan, ngunit makalipas ang 200 taon, nagbago na ang sitwasyon. May mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa mga kulturang hindi maganda ang pakikitungo, na hindi dapat narito, gumagawa ng mararahas na gawain. Kailangan silang makilala, at para doon, pansamantala, kailangan mong magpakita ng isang uri ng identification. Wala namang masama doon. Ako ay kayumanggi.
Gaya ng sinabi ko, kung ako ay tanungin, hey, hinaharap natin ang problemang ito at naiintindihan ko na hinaharap natin ang problemang ito ng ilegal na migrasyon, marahas na krimen, pandaraya na ginagawa ng mga tao mula sa mga bansa na hindi naman dapat nandito. Maiintindihan ko na ganito ako. Sige, opisyal, ahente ng ICE, ito ang pasaporte ko. Legal akong nandito at gawin mo lang ang trabaho mo at maraming salamat. Aalis na ako. Bakit ba laging nangaaway ang mga taong ito? Bakit kaya hindi sumusunod ang mga tao? Hindi ko maintindihan. Dahil ang mga taong ito ay wala sa tamang pag-iisip. Niloko sila ng mga leader at tagapag-udyok na kaliwa. Lumalabas sila para manggulo pero ako, hindi ako manggugulo. Ayokong mabaril, masaktan, maaresto, o ipagdiinan ang mukha ko sa kalsada. Susunod na lang ako. Bakit hindi sila sumusunod? Napansin mo bang hindi nila pinakita ang nangyari bago yon? Pero siya, tingnan mo. 500,000 views, kakaiba ang kwento niya. Ipapakita ko sa'yo kung gaano sila hindi tapat magulat sa ganitong mga video. Sumakay ako sa kotse kasama ang mga bata. Mag-Ingles? Binalaan kita, may mga bata ako sa kotse, may mga bata ako sa kotse. Paano makakatulong yun? Paano makakatulong yun? Anong problema ng mga to? Bakit? Bakit nila ginawa yun? Hindi kita binabalaan, hindi kita binabalaan, hindi kita tinatakot, huwag mo akong sasaktan. Lubos itong makatwiran. Sige, ipapakita ko pa sa'yo ang ilan pang mga video. Isa pa, Fafo, tingnan mo ito. Hindi natin alam kung ano ang nangyari. Hindi natin alam kung ano ang pinag-usapan nila bago pa nagsimulang mag-record ang camera. Sigurado akong ganito nagsimula ang usapan. Hello ma'am, kumusta? Pwede po bang makita ang identification ninyo? Hindi. Ako'y United States citizen. Di ko ipapakita ang kahit ano. Off saan? Wow. Kumalma ka lang. Pagkatapos, lumala ang sitwasyon nang sinadya nilang udyukan ang mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement kaya ito ang nangyari. Putang ina mo, gago ka. Paano makakatulong yan? Paano makakatulong yan? Paano hindi yan lumalaban? Tignan mo yan, ano? Sila ba ang mga pangunahing kandidato para sa Darwin's Award? Kapag alam mong may 3 o 4 na tao na may kapangyarihan ng estado at may mga armas at baril sila, anong gusto mong makuha dito? Seryoso, gaano ka ba dapat katanga? Kahit pa iniisip mong ikaw ang tama, kahit pa iniisip mong sila ang mali. Sumunod ka na lang. Sa sandaling yon, sige, dalhin mo ako kahit saan mo gusto, dalhin mo ako, tapos idemanda mo sila ng todo. Sa bandang huli, sinasabi ko sa'yo, pinalaki natin ang isang buong henerasyon ng mga tao na walang mahalagang aral sa buhay nila. Na ang bawat kilos ay may kapalit na konsekwensya. Hindi naman mahirap intindihin. Bagay sa'yo yan, tarantado. Tarantado ka, manggugulo ka. Mas mahaba pa pasensya ng mga ahente ng ICE kaysa sa akin. 100. Hayaan mong ipakita ko pa sa'yo. Tingnan ko lang to. Tanga ang video na to. Tingnan mo lang to. Wala akong ginagawa. Sir, ma'am, Wala akong ginagawa. sinabi ko na sa inyo, Wala akong ginagawa. hindi ako ganun. Kailangan kitang buksan ng pinto. Sige, tapos na kami. Hindi naman mukhang delikado yung lalaki. Kalmado siya. Ibaba mo lang ang bintana, ipakita ang identification tapos umalis. Maliban na lang kung may tinatago ka. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Hindi ko i-unlock ang pinto. Gusto nila, Gusto nilang basagin ang bintana at itong tow truck dito, tinadyakan pa ako. Hindi ko na alam. Talagang sarili kong gawa. Hindi ko gagawin dahil hindi kita kinakausap. o nakikipag-usap ka, Sabi ko na sa'yo, hindi ako nakikipag-usap. hindi ka nakikinig. Hindi yon ang punto. Hindi dahil hindi ako nakikinig. Basagin mo ang bintana na yan. Hindi ako ganun. Hindi mo ako pinapakinggan. Sumagot na ako. Hindi ka pa pwedeng umalis. Hindi ka pa pwedeng umalis. Sige, naiintindihan ko na nag-a-abstract ka. Kailangang itow ang kotse. Hindi kailangan. Hindi kailangan, sir. Oo, parang ako. Oh. Hindi. Tanga. Hindi. Hindi.
Hindi ito kaso ng ICE detention. Normal lang ito. Pulis, ang tanga. Bakit? Bakit ang tatanga ng mga to? Sige, isa na namang feel-good na fafo. Isang batang babaeng Somali ang sumisigaw ng tulong habang dinadala siya ng ICE sa downtown Wilmar. Minnesota. Tinanggihan mo ang $3,000 at libreng plane ticket. Ngayon, may deluxe escort na siya mula sa gobyerno. 16 na milyong tao lahat ng binoto ko para dito. Tingnan mo to. Lahat ng bumubusina, masasabi kong inaatake ang mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement at kalusugan ng pandinig mo. Paano naging tama yon? Sa tingin ko, dapat arestuhin at alisin ang mga bumubusina dahil nakakaabala sila. Ipadala ang National Guard. Sinasabi ko ipadala ang National Guard. You ain't gonna do nothing. Shut the fuck out. Go. Hey, baka lang. Kumatok sa pinto, halika't tingnan. Ganito sila umasta, pinupukaw nila para gumawa ng mahigpit na hakbang. At ang mga kaliwa, woke na mga demokratiko. Nakaupo lang sila sa taas, parang, oo magaling, kailangan pa nating pukawin ito. Ilan pa bang sira ang kailangan natin? Ito ang hukbong sira. Malamang illegal siya kahit may dahilan siya sa pag-asta niya. Itulak siya. Pwede ba akong mag-apply bilang ahente ng ICE? Napaka-therapeutic ng trabahong ito. Nakapanood ako ng video ng ahente ng ICE na gagawin ito ng libre, buti na lang may bayad ako. Nakaka-relax ito. Ang daming mga siraulo, kaliwa, woke na mga baliw na wala nang naiintindihan na ibang wika, kundi ito. Sige na, kunin mo siya. Tingnan mo yung paa. Ayaw pumasok sa loob. Paano niya magagawa yon? Diyos ko. Kunin mo siya. Kailangan natin ng bagong batas. Pwede kang magmasid pero tahimik lang. Walang busina ng sasakyan, walang pagmumura sa mga opisyal ng ICE dahil tao rin ang mga ito. Okay, tao rin sila. Kung may nagbato sa akin ng sobrang daming agresibong mura, alam ko na, tara na. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko naman talaga kilala ang mga taong ito. Huwag niyo akong bigyan ng trabaho sa ICE, marami pa akong aarestuhin. Pasensya na sa mga sinabi ko. The foul-mouthed people. Meron sila. Hindi. Hindi sila marunong umasta bilang sibilisado, bastos sila. Sige, huling video na. Gusto kong ipatugtog ito dahil panibagong video ni Fafoing. Pansinin mo kung gaano siya kainit, maingay, agresibo, mayabang, at wala sa sarili noon. Tapos tingnan mo ngayon kung paano nagbago ang ugali niya. Oh, Iusog mo ang kotse, bakit ka nasa gitna? May anggulo siguro hindi sa video na ito. May nagsabing hindi siya makakaandar dahil may kotse sa harap. Pero malinaw sa ibang anggulo na bakante ang kalsada ang tinuturo niya. Walang laman doon, kaya pwede na sana siyang umalis. Pero hindi. Binayaran ang mga taong ito para manggulo. Kung hindi sila bayad, ideolohikal na utusan lang sila sa chess ng mga pinunong demokratiko. Sino ang bayani na ito? Tingnan mo ang walang laman na kalsada. Tingnan mo, walang laman na kalsada. Bakit hindi siya pumupunta? Pumunta? Kaya ang buong insidente ay nakunan sa kamera. Oo, kitang-kita mo na siya ay isang manggugulo, wala siya sa sarili,
Siya ay isang tagapag-udyok. Pero ang kaliwa ay nagsimulang magpakita lang ng mga larawan niya. Hindi ko alam kung nakita mo na o hindi pa. Mga larawan lang ng pagkaladkad sa kanya. Mga larawan lang, hindi video. Kung makakita ako, ipapakita ko sa iyo ang ilan sa mga yon. Awesome. Bumoto ako para dito. Hindi ko gagawin ito. Anong ibig mong sabihin? May mga konsekwensya ang mga aksyon? Ano? Kung magpakasama ako at patuloy kitang inasar at tinakot, pwede mo nang gamitin ng puwersa. Hindi naman ito nakamamatay at magalang pa. Diyos ko, pwede mo na ba akong pakawalan ngayon? Binugbog na ako ng pulis dati. May kapansanan ako, kaya hindi ako makakapunta sa... Bigla siyang may kapansanan. Oo, may kapansanan ka sa pag-iisip. Kitang-kita naman namin yon. Uy, andyan ka sa taas kaya hindi ako gumalaw. Putulin mo yung seatbelt. Autistic, may kapansanan. Oh, magaling, mahusay, mahusay. Pwede ba akong mag-apply ng trabaho? Pakiusap. Tingnan mo kung gaano karaming kamera. Lahat sila ay kumukuha ng litrato. Kinukunan nila ang mga larawang ito para maipakita sa iyo yon. Oh, kita mo. Isa na namang inosenteng babae na pupunta lang sa doktor, hinawakan pa ng marahas. Kung paano siya marahas hinuli ng mga Federal Immigration and Customs Enforcement agent. Lubos na hindi tapat. Lubos na hindi tapat. Bakit hindi ka tumulong sa iba? Ang ginagawa mo lang ay manakit. Ang ginagawa mo lang ay manakit. Isara mo na lang kami itong tulay na to. Nasaan ang batas? Ito ang batas. Dalhin mo na ngayon. Ilayo mo ang kotse. Hindi ko ito gagawin. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Ang tanga, ang tanga. Walang normal na tao ang umaasta ng ganyan. Walang gumagawa ng ganito ng kusa, kaya tingnan mo ito. Lumabas na ang babaeng ito ay isang aktivista para sa lesbian, gay, bisexual, transgender at katarungang panglahi. Kaya isa siyang aktivista. Mga pare, hindi siya ordinaryong babae. Hindi lang siya dumaan. Aktivista at tagapag-udyok siya. Nandoon siya para gumawa ng eksena at nagawa niya ito. Ang babaeng sumisigaw na hinihila ng Immigration and Customs Enforcement mula sa kanyang sasakyan sa Minneapolis ay isang eksperto sa teknolohiya. Isang lesbian, gay, bisexual, transgender at racial justice na aktivista na naglalarawan sa sarili bilang palakaibigang kapitbahay at asset. Tingnan mo ang muka, Fafoying. Kung may muka ang Fafo, tingnan mo Daily Mail. Oportunista lang sila. Tingnan mo ito. Habang hinihila siya sumigaw, may kapansanan ako, kailangan kong magdoktor. Hindi totoo yan. May dahilan ka kung bakit nandoon. Tingnan ang mga litrato. Nakakatakot na sandali nang hilahin palabas ang babae mula sa kotse, matapos harangan ang mga ahente ng Immigration and Customs Enforcement pagkatapos ng pamamaril kay Rene Good. Hinuli ng mga federal na ahente ang isang babae at hinila siya mula sa kanyang kotse. Ilang araw matapos barilin ng Immigration and Customs Enforcement si Rene Nicole Good sa Minneapolis. Tingnan mo ang mga larawan. Kawawa ka naman, Diyos ko, nagkalat na ang mga pasistang brown shirt. Sinabi ko na kaya larawan lang pinopost nyo at hindi video ay dahil nagmamagaling siya at naghahanap ng gulo. Ay nako, ito na ang mga bunga ng aking mga ginawa. At ngayon, dinedox na nila ang Immigration and Customs Enforcement agent na bumaril kay Rene Nicole Good matapos niyang subukang sagasaan ito. Mukhang may internal bleeding daw siya. Hindi ko sigurado. Mahina yung tulak. Hindi ko sigurado ang pinsala niya, pero malinaw sa isip ko. Nagkaroon siya ng contact sa kanya bago siya barilin. Oh, kasali pala ang babaeng to sa renta mob. Malayo ang Missouri sa Minnesota. Galing pa siya ron. Sige, ayos. Anong nangyayari dito?
So anong klasing mga tao ba talaga ang sinusubukan nilang iligtas? Alam mo, Immigration and Customs Enforcement ang pinakaligtas na law enforcement agency ngayon. Mas maliit ang tsansa mong masaktan ng Immigration and Customs Enforcement kaysa mamatay sa pagbagsak ng eroplano. Sige, sino ba ang mga taong sinusubukan nilang iligtas? Ipakikita ko ito sa'yo. Nahuli ang isang ilegal na imigrante mula Afghanistan na dati nang nahatulan sa tangkang pagpatay sa kanyang dalagitang kapatid dahil umano sa pagiging masamang Muslim. Kaya itong lalaki si Wali Wahid Ala Mohammed, 39 taong gulang, ay inaresto noong Enero 1 sa Rochester, New York. Si Mohammed ay nahatulan ng attempted murder at pananakit at sinentensyahan ng 10 taon sa kulungan at 5 taon ng probation. Kapag sinabing inaaresto ng Immigration and Customs Enforcement ang pinakamasasama, ito ang ibig naming sabihin, tingnan mo siya. Legal siyang pumasok sa Estados Unidos noong Mayo 24, 2004, ngunit nilabag ng kanyang pagkakakulong sa attempted murder ang mga kondisyon ng kanyang status. Hinusgahan siya 2,000 5 taon lang ang pagitan. Isa pang Afghan. Itong mga tao ang inaaresto at itong iba ang nagliligtas sa kanila. Anong problema ng mga taong ito? Sabi ko nga, may mandato sa politika si Trump. Ito lang ang tanging issue na masaya pa rin ang mga botante niya. Unanimous ito sa lahat. Hindi ko nakikitang babagalan ni Trump dahil dito siya nakakakuha ng puntos. Mahal ko siya dahil dyan. At mas mamahalin ko pa siya kung tutulungan niyang mapatalsik ang mapaniil na Islamic rehimen sa Iran. Gaya ng sabi ko, may teorya ako na ginagamit ng mga demokratang ito ang mga may problema sa pag-iisip para isulong ang politikal nilang layunin. Kumuha ng ilang larawan at video doon at gamitin laban sa kampanya ni Trump sa ilegal na migrasyon na tingin ko ay hindi titigil. Hindi ko nakikitang mangyayari iyon. Ano sa tingin ninyo? Komento lang sa ibaba.